May anxiety ka? Ganito ka ba? Sa mga bago pa po dito sa channel na to, ako po si Ate Mag at katulad niya rin, nakaranas din ako ng anxiety. Diagnosed po ako ng anxiety disorder, panic disorder at depression. Naranasan ko po ang napakahirap na symptoms na yan sa loob ng 17 years. At ngayon pag-uusapan natin kung may anxiety ka, ganito ka ba? Kapag nagka-anxiety ka, bigla na lang parang sumisikip ang mundo mo. Lahat ng iniisip mo, puro hindi maganda. Ang mga bagay na dati ginagawa mo madali lang, ngayon parang napakabigat na. Paulit-ulit mong iniisip ang mga bagay na wala namang nangyayari. Pero sa isip mo, parang totoo. Parang may mangyayaring masama. Parang may mali sa'yo, pero wala naman talaga. At gusto mong sabihin sa iba kung ano yung mga nararamdaman mo. Pero natatakot ka kasi baka hindi ka nila maiintindihan. Baka sabihin nilang iniisip mo lang yan o magpakatatag ka kasi, kaya mas pinipili mong manahimik. Ngumiti sa harap nila, pero sa loob mo may takot, may kaba, may pagod na hindi mo maipaliwanag. Marami kang gustong gawin. Gusto lumabas, gusto ma-enjoy, gusto mong maramdaman ulit yung dati mong saya o dati mong ini-enjoy na mga bagay. Pero inuunahan ka ng takot. Takot mapahiya, takot sumablay, takot maramdaman ulit yung panic na ayaw mong maramdaman ulit. Kaya minsan sinasabi mo sa sarili mo na wag na lang o baka bukas na lang, baka hindi ko kaya. Pero alam mo, kahit ganon, may parte sa puso mo na umaasa pa rin. Umaasa na darating din yung araw na magiging maayos ulit ang lahat. Yung araw na hindi ka na natatakot gumising, na hindi ka na ulit mag-aalala kung kailan ka kakabahan. Yung araw na mararamdaman mong normal ka na ulit. At oo, darating din yan. Sa tamang oras, sa tamang lugar, hindi mo kailangan madaliin. Ang mahalaga, lumalaban ka pa rin. Sana lang, dumating yung araw na yung lahat ng mga tao ay may kaalaman na tungkol sa anxiety. Yung panahon na hindi na nila sasabihin na arte lang yan. Yung panahon na maririnig ka nila at sasabihin nilang naiintindihan kita. Kasi minsan, hindi mo naman kailangan ng solusyon agad. Kailangan mo lang ng taong makikinig, taong hindi huhusga, taong sasabihin sa'yo na hindi ka nag-iisa. Kasi noon, akala ko ako lang talaga sa mundo na nakakaramdam o nakakaranas ng ganun. Hindi ko alam yung anxiety. Sinabi ng doctor sa akin, anxiety yung mga nararamdaman ko, tinanong ko agad kung ako lang ba yung nakaranas na ganyan. Sabi niya hindi. Ang dami niyang pasyenteng ganyan. So, dun ko nalaman na hindi pala ako nag-iisa. Kaya kung ikaw to, na tahimik lumalaban araw-araw, yung paulit-ulit bumabangon kahit pagod na, gusto kong malaman mo na ang lakas mo. Pinagdaanan ko yan. Kung maaalala ko yung sarili ko noon, dahil marami ako nakakausap araw-araw, pag may nakausap ako na nakaka-relate ako, sasabihin ko talaga sa sarili ko, ang lakas ko pala, ang tapang ko pala noon. Akala ko ako yung pinakamahina. Pero nung nalaman ko yung hirap na pinagdaanan ko, hindi pala joke yun. Hindi mo man napapansin, bawat araw na pinipili mong bumangon, bawat gabi na nilalabanan mo ang takot, yan ay katapangan. At darating din yung araw na mararamdaman mong magaan na ulit lahat. Makakahinga ka na rin ng malalim. Makakatawa ulit ng totoo. At masasabi mong, salamat at hindi ako sumuko. Yan talaga yung masasabi ko sa sarili ko. Timag, thank you kasi hindi ka sumuko. Araw-araw akong lumalaban noon kahit mahirap. Kung may anxiety ka, tandaan mo, hindi mo kailangan itago yan. Hindi ka nag-iisa at lagi mong tandaan, may pag-asa pa. Dati, inisip ko talaga na forever na akong ganon. Pero may pag-asa pa pala. Maniwala ka. Kaya lumapit ka sa isang doctor, sa isang psychiatrist. Sila yung mga taong mas nakakaalam sa mga nararamdaman mo. Sila yung expert sa sakit mo. Sila yung tamang doktor na magbibigay ng tamang payo at tamang gamot na para sa iyo.